Kain tayo. Finally, naluto na yung pinaluto kong long silog. Kasi, ang luto nila rito, malalaki. Okay? Gaya kagabi, napaluto ako ng pansit. It's good for 4 people. Imagine, 3 or 4 people. And so, pero masarap pa. Okay lang yan. Meron pa sa parang bagnet din eh. It is good. And ang problema lang kasi, hindi ko kaya ubusin lahat. So I said, sige baka magutom ako sa madaling araw. So pinabalot ko siya. Yan, dinala ko sa kwarto ko. Pagdating ko sa kwarto ko, okay na. And then finally, inuntok na ako. Tulog ako. Then next day, sabi ko, okay to gawin kong breakfast to hindi ko na nakain kagabi, nakatulog ako. So, sabi ko, gawin ko ng breakfast to. Okay, lang ang problema. Bilang kami yata siya. Pinasok yata siya doon sa, nakalap siya eh. But then, bumukas yung wrap eh. Nakapasok yung ano. So, I mean, sayang naman, di ba? So, anyway, hindi ko na kinain. Sabi ko, bigyan na lang sa aso. So now, kaikot na ako eh. Puro ganun din ang mga order ng malalaki. Good for 3 or 4 people. And it's not gonna work for me. Kasi nag-iisa lang ako. So, I decided, kanina kumain ako ng lunchtime. Kumain ako ng Cosilog. And it was good. Okay, satisfied. And now, I tried naman yung yung longganisa. At then, hindi ko mapigil sa sarili ko. Sabi ko, humingi ako ng suka. I remember, nasa Ilocos tayo. Or, I don't know, this part of Ilocos. Sukang Ilocos dito. So, you know what I mean. Okay. So, kain tayo. Yan, masarap.
one last look dito sa Pagudpud Beach sa may Blue Lagoon. It's gonna be a long ride to Manila, but anyway, ito, na-enjoy ko naman tulugan na to. It's worth it na nakarating ako dito. Alright, so again, alam lang tayo, nakapalipad tayo ng drone, nakapagano tayo, video natin yung mga tao, yung hindi naman obvious. Ayan o, ayan, at 8:30 in the morning, ganyan lang karami ang tao. Ayan. Alright, let's go back. 8:30 in the morning yan, taas na yung araw kaagad kasi nasa ano tayo eh, nasa dulong-dulo na tayo ng Luzon dito sa Pagudpud. Alright, so ayan, sabi nila dadami raw ang tao dito, so let's expect that, pero I won't be here. Hindi ko naman masasabing ma-appreciate ko yun. Kasi I love it just the way it is right now. Yan, ganito karaming tao lang. Ayan o, ganyan karaming tao lang. Yan, sapat na sa akin yan na hindi magulo, hindi maano. Yan, tsaka magaganda ang view. Alright, so okay, Pagudpud paalam. So tulad nga ng sinabi ko, huling sulyap. So ito, ano lang, makakita ko sa inyo kung ano ang devastation na. So huling sulyap lang to, no? Bago makalabas. Huling sulyap lang to bago makalabas dito sa Pagudpud. So nakikita nyo naman yung korte ng beach dyan, no? Wow, teka muna. At tulad ng sinabi ko, huling sulyap bago natin likasin itong Pagudpud. Ayan, so makikita nyo naman yung ginanda ng beach dito, no? Sayang, naapekto lang talaga ng pandemya eh. Okay, yung mga lockdown. Ayan, pero talaga white sand. So ang tao medyo hindi pa masyadong pupunta, pero kasi marami ring nawala rito, marami ring nagiba. Ayan, so makikita nyo sa taas may mga sasakyan. Ayan, yun, sundan natin yun. Ayan, may mga sasakyan dyan, doon tayo papunta. Alright, so ito yung pristine site, itsura ng beach, so beautiful. Kaya lang napakasakit, napakalungkot. At ito ang nangyari, yung mga resort na hindi masyadong nasuportahan after pandemic, siguro talagang bagsak sila, ubos ang pera. So hindi na nila na-develop or na-reconstruct. Yan, okay, doon tayo, oh. Kita nyo yung mga, iikutin natin yan, yung mga anong yan, windmill. Yan, alright. So, okay, goodbye. So, goodbye Pagudpud. Until next time. Ayun siya, ang kagandahan ng Pagudpud. Alright, so dito lang pala ako nag-stay. Teka, tignan natin kung makikita natin. Itong huli, ayan, ito siguro yan ako nag-stay kasi mura dito. Mura lang. Solo yung kwarto 750. Alright, yan, so yan, ikot pa tayo. Oh, umikot ang beach dito.
Ayan. Ayan. Pero itong portion na to medyo mabato. Siguro ma-enjoy mo lang dito kung meron kang resort. Babawing na lang sa pasarapan ng pagkain. Tsaka paganda na serbisyo doon sa hotel. Ayan. As for the swimming portion, medyo pupunta ka rito. Maglalakad ka parang. Kasi ito mukhang malinaw eh. Tsaka parang walang bato. Okay, balik tayo dito. Ayan. Ayan yung dalawang islang bato. Hindi natin alam kung anong kwento dyan. Hindi natin napuntahan eh. Kasi medyo walang tao na ron. Kasi medyo walang tao na rito eh. Kung meron mga nagawa dyan, abandonado na, durug-durug na yung mga structure. Ayan. So marami ang potential nito talaga kung i-exploit mo. Alright, tuloy ang biyahe. So ito yung small portion ng windmill, no? Ito yata yung nakikita natin sa, sa resort. At least itong huling tatlo na to. Ayan. Kasi yan, tama. Kasi dyan sa likod niya nandun yung resort natin. Alright. Kung dito matatanaw natin pa rin yung cave, island cave. Tingnan natin may makukuha. Ano ba yun? Island cave. Hindi makita, o at least hindi ko makita. Yun. Ito pala yung island cave. Ayan. Kita natin konti para madaling makilala. Kita nyo, tagus-tagusan, no? It's a tunnel eh. Pero nakalapit din ako ng konti. It's natural yan, yung butas na yan. Kaya medyo the wonders of nature talaga pag in-imagine mo. Para mabutas siya ng ganun, tagus-tagusan, no? Kaya kagila-gilalas din makita. Yan, so pupunta tayong ngayon, Lawag. Hindi natin alam kung ano meron doon. So alamin natin in due time. Alright. Once again, ride for more Renair TV Adventures. Again, the windmill in all its splendor and glory. Yan. Subukan natin magkakasya yung natin dito, video. Tatakbuhin natin yun ng all the way. Alright. Subukan natin all the way kasi may susulpot na windmill dyan eh. Ganun siya kagilagilalas.